Jesus feeds the 4,000 people. Mark 8 verse 1 to 10. Sit down on the ground. When he had taken the 7 loaves and given thanks, he broke them and gave them to his disciples to set before the people. And they did so. Verse 7. They had a few small fish as well. He gave thanks for them also and told the disciples to distribute them. The people ate and were satisfied. Afterward, the disciples picked up 7 basketfuls of broken pieces that were left over. About 4,000 men were present, and having sent them away, he got into the boat with his disciples and went to the region of Dalmanuta. Pagpalain po ng Panginoon ang kanya pong salita. Bago po tayo magpatuloy, join me in this simple prayer. Tayo po ay lumapit sa Panginoon. Let's pray. Lord, sa hapon pong ito, Panginoon, we thank you for this privilege para po sa amin as the church na makapag-gather together para po kayo ay parangalan po namin. Para po kayo ay aming sambahin, para po kayo ay aming papurihan. Panginoon, at this point of time, sa part po na to, Panginoon, we will study your word. We love your word, Lord. Ito po ang source ng truth. Ito po ang pinagkukunan namin how we are to live our lives, what we are to do, at malaman namin, Panginoon, yung inyo pong kalooban para po sa amin. Sa hapong ito, Panginoon, we ask and pray as we study your word na pagpalaan niyo po kami ng wisdom, i-guide niyo po kami into the truth that you want us to learn today. Panalangin po namin ang inyo pong pangungusap sa aming puso. And upon learning, Lord, your truth, dalangin po namin your grace will at work sa aming pong mga buhay for us to apply yung aming pong mga matututunan. Yan po, Ama, ang aming panalangin may pasasalamat sa inyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So let me begin by stating po na ang gusto pong bigyan ng focus from this passage ay tungkol po sa ministry. So this is a miracle, but we can actually see na meron po ditong mga itinuturo ang Panginoon or ituturo ang Panginoon from this particular story tungkol po sa ministry. So ang magiging point po natin mga kapatid as we look at the passage ay yung konteksto ng ministry ni Jesus Christ at saka po ministry natin today. Hayaan natin na magkaroon ng dialogue yung miracle na ginawa ng Panginoon para sa ministry na ginagawa rin natin sa ating pong panahon. So we can actually learn 3 lessons po, 3 living lessons from the miracle of Jesus dito po sa pagpapakain niya ng 4,000. Now, because I'm going to talk about ministry, okay, yun po yung magiging focus natin. Let me just define ano ba ang ministry. A simple definition ng ministry. Ito po ay galing sa professor ko dati. Kung ano ba ang ministry. Ito po yung isang simple definition, okay? Ministry is simply meeting the needs of the people. Okay, when we talk about ministry, it simply means meeting the need of the people or addressing the need of the people. That means, alam niyo po, anuman ang kailangan ng tao, tapos natugunan natin yung pangangailangan ng tao, it means nakapag-minister po tayo sa tao. Ganun po siya kasimple. Okay? So kapag ka merong pangangailangan, tapos yung pangangailangan na yon ay natugunan natin, ibig sabihin nakapag-minister po tayo. Kaya po ang ministry, mga kapatid, ay hindi lamang po siya sa loob ng church. Okay, even outside the church, kahit po nasaan tayo sa ating tahanan, sa ating workplace, nasaan man tayo mga kapatid, kahit nasa lansangan tayo, when we see people in need, tapos na-address natin yung need ng tao na yon, nakapag-minister tayo. Okay, that's a simple definition ng ministry. Now, ang ministry din po, when we see a person, yung pag-a-address ng need ng mga tao, kailangan holistic. Have you heard the word holistic? Holistic approach, holistic ministry.
Kasi ang pagmi-ministry, hindi lamang po siya sabihin natin nakatutok sa isang aspect ng life. So when we see an individual, ang person po ay may iba't ibang areas ng life. So that is the thing that we need to address, yung iba't ibang areas ng life ng isang individual. So let me enumerate. Meron tayong tinatawag na physical. Okay, meron din tayong tinatawag na mental. Meron tayong tinatawag na emotional. We have also social at saka spiritual aspect ng human being. So kapag ka ang approach natin ay holistic ministry, ang ibig sabihin, we are going to address the need of the person doon sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Yung kanyang physical, mental, emotional, social, and even spiritual. Now, this is just a check para po sa atin. Mostly, hindi naman lahat ng Kristiyano. Okay? Ang pagkaintindi sa ministry ay para lamang sa spiritual na pangangailangan. Kapag ka na-address natin ang spiritual na pangangailangan, nakapag-minister tayo. So, I would frankly say mga kapatid na hindi po ganun ang ministry. Hindi po lamang siya para sa spiritual needs. So, ulitin ko po na ang aspect ng buhay ng tao ay merong physical, mental, emotional, social, and spiritual. Okay? Kaya po yung holistic approach, when we address each aspect ng life ng individual, that is holistic approach. Okay? Hindi lamang tayo nakafocus sa isa, kundi nakafocus tayo doon sa pangkalahatan, kaya holistic ang ating approach sa pag-address ng pangangailangan. So, yun yung magandang tingin sa ministry. As we look at individual na gusto nating tulungan, na gusto nating pagministeryuhan, yun yung mga areas na kailangan nating tugunan. Like for example, anuin ko lang po, bibigyan ko lang po ng example. Kapag tayo ay nag-share ng gospel, kapag tayo ay nag-pray sa tao, kapag kayang tayo nilapitan natin at nailapit natin sa Panginoon, na ipakilala natin ang Panginoong Kristo, tumanggap siya sa Panginoon, nakilala niya ang Panginoon, nagsuko siya ng kanyang buhay, that's for a spiritual need. That's for a spiritual aspect ng kanyang buhay. Okay? Now, kapag ka naman po tayo ay able to provide as a church, especially dyan po sa UAE, sa Global Connection Dubai. Okay? If you are able as a church na mag-provide ng, sabihin po natin sa isang tao, lalo Pilipino, kasi alam niyo po tayo mga Pilipino ay very family-oriented. If the church sa Dubai ay able to provide yung place na kung saan yung isang Pilipino or Pinoy na nagtatrabaho o OFW ay makatagpo ng isang lugar na siya ay magiging accepted. At meron siyang mararamdaman niya yung family, mararamdaman niya yung companionship. That means na ang church ay nakakapag-minister doon sa tao sa kanyang social need. Kasi 'di ba sinasabi natin, no man is an island. We need each one. Hindi tayo mabubuhay ng walang kasama. So kapag ka ang church or kayo po ay nakakapag-provide ng ganong klase na pangangailangan ng tao, you are actually addressing the social need noong tao. Now, well, of course, this is very common. Kapag ka nakakapagbigay tayo ng material need, ng pagkain, nakapagbigay tayo, for example, ng pagkakataon for you and for others na makapagpahinga, makapagbisikleta, makapag-exercise. So that is doon sa area naman ng physical. We are ministering to people para i-address naman yung kanyang physical need. Now, hindi lamang yun mga kapatid. Of course, meron tayong mga kapatiran or meron tayong mga kilala or merong mga tao na nag-i-struggle din emotionally. Minsan may struggle mentally. Okay, may struggle psychologically. Kapag ka tayo as a church ay nakakatulong sa kanya, okay, nagkakaroon tayo ng pagkakataong pakinggan yung kanyang struggle, tayo pinakapagbigay din sometimes ng advices. Okay, kapag ka-wild yung emotion ng tao, meron siyang psychological na pinagdaraanan, struggle. So we are actually addressing naman yung part ng kanyang, sabi natin, emotion at saka yung kanyang mental, yung kanyang psychological.
Okay? So yun yung isa sa mga areas din. Well, of course, yung last naman natin ay yung ating intellectual. If we are able to provide then yung knowledge, understanding of anything sa Bible, kaalaman sa trabaho, paglawak ng kaalaman sa mga bagay-bagay sa realidad ng buhay dito sa mundong ito. So na-address naman natin yung intellectual need ng tao. So what I'm saying mga kapatid ay when it comes to ministry, we need to be holistic. And we need to see that those areas ng life ng individual ay all important. We all need to address yung aspects ng life ng tao na yon. Kahit ikaw, kailangan yung ma-address kasi yun ang holistic approach when it comes to meeting the need. Okay, that's the ministry. Yun po yung context na ating pong bibigyan ng focus sa pag-aaral natin ng miracle ni Jesus Christ. Even though hindi po ito yung miracle ni Jesus Christ ay hindi, sabihin natin hindi siya nag-address ng lahat ng aspect ng life ng tao. Pero makikita natin how Jesus did minister to the people na kasama niya during that time. Okay, so ang Panginoong Kristo ay isa, o sabihin natin siya ang ultimate example natin sa paggawa ng ministry, sa pagtulong sa mga tao, sa pag-a-address ng need ng mga tao. He is our model. And this is the kind of story that we can see an example ng Panginoon na pwede nating i-adapt para tayo effectively makapag-minister sa mga tao. So the lesson I want to share yung mga kapatid ay living lesson, 3 lessons na may apply natin as we do the ministry. So here we go. Let's move on. Okay? Lesson number 1. Like Jesus, okay, in the ministry to address or to meet the need of the people, we need to have unang-una ay compassion. Okay, the first lesson is to have compassion like Jesus Christ. So, madali nyo makikita saan nanggaling yung word na yon na compassion. Kung titingnan natin ulit yung ating pong passage, tingnan niyo po ulit ang inyong passage. Sabi po ng Mark chapter 8 verses 1 and 2. Sabi po dito, during those days, another large crowd gathered, since they had nothing to eat. Okay, look at the situation na. Since they had nothing to eat, Jesus called his disciples to him and said, verse 2, I have compassion for these people. They have already been with me 3 days and have nothing to eat. So yun yung unang-unang mayroon ang Panginoong Kristo. For Him na makapag-minister sa mga tao, nagkaroon siya ng compassion. So what is compassion? What is compassion and what compassion does? Ano yung kayang gawin ng compassion? So malinaw po dito na ang Panginoon ay may naramdaman. Okay? Yun yung emotional involvement ng Panginoong Kristo para matulungan yung tao, para ma-address yung need ng mga taong kasama niya during that time, at that particular moment. So base doon sa naramdaman ng Panginoon, di ba? What we can see here ay the Lord is very compassionate. Ang Panginoon as Lord and Savior ay very compassionate. He is compassionate Savior. Now from that emotional involvement na mayroon ng Panginoon, dahil doon nakita niya rin or na-analyze niya ang situation ng mga tao. Di ba napakaganda nung yung naramdaman ng Panginoon na sabi niya, I have compassion for these people. Bakit mayroong ganun ang Panginoon? Kasi nakita niya yung situation. At nakita niya rin yung need ng mga tao during that time. Kaya ulitin ko po, ang sabi niya, since they had nothing to eat, okay, Jesus called his disciples to him and said, I have compassion for these people. Sabi niya, kasama ko sila tatlong araw na at wala silang makain. Okay? Kasama ng Panginoon 3 days at wala silang makain. Hindi lang yun mga kapatid. Alam nyo yung compassion ng Panginoon ang nag-push din sa kanya para
magkaroon siya ng care and concern. Hindi lamang nakita niya na wala silang pagkain, kundi nakita niya rin yung possible na po pwedeng mangyari kung wala siyang gagawin. Ang sabi niya sa verse 3, if I send them home hungry, they will collapse on the way because some of them have come a long distance. Malayo pa naman yung kanilang pinanggalingan. So you can see kung anong nagawa ng compassion ng Panginoon para sa mga tao. Unang-una, nakita niya kung ano ang sitwasyon. Nakita niya rin kung ano ang pangangailangan ng mga tao. At higit sa lahat, dahil doon nagkaroon siya ng care at nagkaroon siya ng concern. And that is the thing, yung emotional involvement na yun ng Panginoon, that's the kind of thing na magpupus sa kanya to do something para tulungan itong mga tao na kasama niya during that time. Now, alam niyo mga kapatid, sa ministry, I'm talking about ministry, sa ministry po, napaka-importante na ingredient para sa atin for us to be effective minister. Para ma-address natin yung need ng mga tao, magkaroon tayo ng compassion. Okay, yung compassion na katulad ng nasa Panginoong Kristo. But let me warn you, yung compassion minsan, mga kapatid, ay naaabuso. Pero I'm not saying na, pero I'm saying mga kapatid na we need to have that compassion, but we need to be discerning na hindi sa lahat ng pagkakataon yun ang paiiralin natin kasi minsan maaabuso tayo. So, you know what I'm talking about, na minsan naaabuso yung ating pagiging mabait, yung ating pagiging compassionate. Pero sa loob ng church, of course, sa mga kapatiran, kailangan nating panatilihin yung pagiging compassionate natin for us to always see the situation, always see the need, and for us to have the care and concern na magtutulak sa atin para sila ay ating tulungan. Now, when we talk about sa life ng church, okay, sa loob ng iglesia mga kapatid, di ba ang ministry ay addressing the need of the people at ang individual ay may iba't ibang aspect ng life. Yun yung kailangan natin na tugunan, yung kanilang emotional, physical, mental, social, at saka spiritual. Now for you mga kapatid, in a practical application po nitong first point, kapag ka po tayo ay nagnanais na makatugon sa pangangailangan ng mga tao na nasa ating paligid. For example, ito lang po, hindi lahat ng tao pare-pareho. This is just an example. Para magkaroon po tayo ng picture, what are we going to do kapag may ganito sa ating grupo or sa ating mga kapatiran. So sabi ko po, hindi lahat ng tao hindi lahat ng mga kapatid sa Panginoon ay pare-pareho. Minsan, meron tayong mga taong makikita, example lang to ha, doon sa area ng kanyang social life. Ba? Kapag ang kapatid medyo aloof, kapag yung kapatid natin ay merong struggle doon sa kanyang personality, nahihirapan siyang makisocialize, nahihirapan siyang makisalamuha, nahihirapan siyang makifellowship, kailangan niyang i-develop yung kanyang skill sa pakikisalamuha. Example, so nakita natin siya na ganun siya. So ang pwede nating magawa, of course, as an application ay we need to have compassion for that brother or sister in the Lord. So tayo ngayon yung mag-a-address, paano natin siya tutulungan na ganun pala siya. So we need to provide a kind of help para yung kanyang skill sa pakikipagkapwa-tao or pakikisalamuha or pakikifellowship ay ma-develop. Sometimes we need to kailangan natin siyang lapitan, samahan,
or even yung ating pagiging passionate na makapag-provide tayo ng emotional support, makinig sa kanya, for example, o tayo mismo ang mag-initiate para po siya ay matulungan natin sa ganong aspeto ng kanyang buhay. So, ibig sabihin, nagkaroon ka ng compassion for that person at gusto mo siyang ma-address, now tutulungan mo siya. Okay, yung kasi ang magtutulak sa'yo, yung compassion na yon, ang magpupush sa'yo, para i-address mo yung kanyang pangangailangan na nakita mo na kailangan niya. So because of that, makakapag-minister ka sa kapatid. Isa pa rin po na maganda when it comes to compassion. Alam niyo ang mga tao ngayon sa labas man or sa loob ng church, we always need to be compassionate. Kasi hindi rin natin alam, I just gave you an example, pero kalimitan hindi natin talaga alam what's going on sa isip at sa puso ng tao. Meron kasing mga kapatid or mga kakilala tayo na may silent battle or may silent struggle. Minsan din natin alam, even yung neighbors natin. So we always need to be compassionate sa mga tao. At yung pagiging compassionate natin, syempre magpuproduce din ng pagiging kind sa kanila. So we don't know exactly oftentimes what's going on sa puso at sa isip ng tao. Kaya alam nyo, even sa Facebook nabasa ko rin na kailangan nating maging compassionate. It's because hindi natin alam na sobra na pala yung struggle ng tao o sobra na pala yung kanyang pinagdaraanan. Minsan din natin na-analyze yung ganon. Hindi natin nakikita agad yung ganon. So if you look at the person, just show yung pagiging compassion sa kanya. That's the initial. That's the beginning. Kapag ka meron ka, ito yung susunod. Diba? This is an emotional involvement for you to address the need. For you to analyze, for you to see the situation, and for you to understand the person, for you to have the care and concern. That's the first lesson. Pag meron kang ganyan, ito yung susunod. Katulad ng ginawa ng Panginoong Kristo. So like Jesus Christ, this is lesson number 2. Like Jesus Christ, in the ministry to address the need or the need of the people, we need to have action. Okay? Aside from compassion, we need to have an action. Ano ba yung action? Well, of course, ang action, kapag ka nakita natin may kailangan, gagawa tayo ng paraan. Okay, gagawa tayo ng action. Parang ganito po yan, nakita mo yung kapatid mo na nangangailangan ng damit, tapos pinag-pray mo for provision ng damit, tapos meron kang ability para makapag-provide ng damit para sa kanya, di mo ginawa. Di ba parang there is lacking there. Nakita mo yung need, nakita mo yung situation, able ka to help, able ka to give what the person needs at that time na nakita mo, but you didn't do anything, walang action, di ba? Parang natuldukan lang doon sa compassion. Now, let's see yung ginawa ng Panginoong Kristo. Okay, ano ba ang ginawa ng Panginoon? Tingnan ulit natin yung istorya. Sabi ng story, ang Panginoon ay nagkaroon ng compassion. Nakita niya ang kanilang situation, na-analyze niya yung kanilang condition, nakita niya yung need, nagkaroon siya ng care, nagkaroon siya ng concern. Nakita niya yung pangangailangan. Pero hindi doon nagtapos. Sabi ng verse 4, His disciples answered, "But where in this remote place can anyone get enough bread to feed them?" So what exactly is the need ng tao na kasama ng Panginoon that time? Ang kailangan nila ay simpleng pagkain. That's the need.
Kailangan nila ng pagkain. Nakita yun ng Panginoon, na-analyze yun ng Panginoon, and because of the compassion, na nagkaroon siya ng care and concern, kailangan niyang mag-act. He needs to do something to address what they need. And what they need that time ay food. Pero look at sa sinabi ng mga disciples. Ang sabi ng mga disipulo ay, saan tayo kukuha ng ipapakain sa kanila? Okay? Napakaganda nung sinabi ng mga disciples, pero hindi tayo doon focus. Magre-reflect lang tayo doon, mga kapatid. Ang sabi nila, but where in this remote place can anyone get enough bread to feed them? Ang mga disciples ay very realistic. Magkaiba sila ng Panginoong tumingin. So ang Panginoon nakita yung situation, nakita yung need. Ito naman mga disciples, ang nakita nila ay yung challenge ng place at yung challenge ng pangangailangan or yung challenge ng provision. Para sa Panginoon, let's minister to them. Let's give them what they need. Let's address what they need. I-address natin ang kailangan nila, and that is food. Ang mga disciple, papaano natin gagawin yon? Papaano natin sila mapapakain? Remote yung place na to. Walang McDonald's dito, walang Jollibee dito. Papaano natin sila mapapakain? At isa pang problema, napakarami nila, 4,000. Kung sila ititipunin mo as a church, mega church na yon, di ba? 4,000. So ulitin ko po mga kapatid, ang Panginoon, iba yung pananaw, iba yung pagtingin. Let's help these people. I have seen their need. I know their situation, kailangan i-address yung need. Food yung kanilang need. Ang mga disciples, there is a challenge. Being realistic doon sa situation na meron sila. Papaano? Papaano natin sila mapapakain? Papaano natin ma-address yung kanilang need at that moment? Alam nyo, napakaganda naman ng tugon din ng Panginoong Kristo. Sabi ng verse 5, how many loaves do you have? Ilang tinapay ang mayroon kayo? Jesus asked. Sabi nila, 7. 7 ang meron kami. Okay? So this is the good thing, mga kapatid. Ang Biblia, itong istorya na to ay nagpapakita, itong mga disipulo yung characterization ng mga disciples, as Mark portrays yung character nila, katulad natin sila. Okay? Katulad natin sila. Meron tayong desire because of our compassion for the people, compassion for our brothers and sisters. Meron tayong desire na makatulong. At meron tayong desire na makapag-minister. Meron tayong desire na ma-meet yung kanilang need. Yun nga lang, sometimes meron tayong question, papaano? Saan tayo kukuha? Anong gagawin natin? Paano natin ma-fulfill yung mandate ng Panginoon na mag-minister? So that's a kind of character na mayroon ng disciples, at ganyan din tayo mga kapatid. Kasi ano lang tayo, yung ating pananaw, hindi pananaw ng Panginoon. Ang sa Panginoon kasi, let's minister to them. Hindi problema sa Kanya ang provision. Hindi problema sa Kanya papaano at kung saan kukuha. Hindi yun problema sa Panginoon. Doon tayo namumroblema. Kaya yung sabi ng Panginoon dito, ilang ang tinapay na mayroon kayo? How many loaves? At ang sabi ng mga disciples, 7. 7 ang merong kami. Now, what does it mean? So, ulitin ko po mga kapatid, idudugtong ko lang. When we want to address the need of the people, we want to minister to them. The first and foremost na kailangan meron tayo, like Jesus Christ, ay compassion. Kapag meron tayong compassion, yung puso natin ay may compassion sa mga tao, nakikita natin yung situation. Nakikita natin yung kanilang need.
nagkakaroon tayo ng care and concern katulad ng Panginoon. So we want to address. Ngayon, sa kagustuhan natin na makapag-minister, yun nga lang, nagkakaroon ng pagkakataon na may question. Paano ko kaya matutugunan? How can I minister? How can I address the need of the people? Paano yon? That's our question. Ang Panginoon iba. Sabi ng Panginoon, anong meron ka? Anong meron kayo? At alam niyo po, yung question ng Panginoon na yon or yung request ng Panginoon na yon, alam niyo yung magandang reflection dyan, ang Diyos ay hindi nag-a-ask ng something na wala tayo. God is not asking what you don't have. Because logically, kung ano ang wala ka, hindi mo kayang ibigay. Hindi natin yung kayang ibigay. Ano ang inaas ng Panginoon sa atin? God is asking, what do we have? Ano ang meron tayo? Okay? So from that reality na meron tayo, of course mga kapatid, realistic din tayo na kapag ka-ministry, meron tayong maibibigay. Diba? Meron tayong maibibigay sa Panginoon. Yun yung hinahanap ng Panginoon. Yun ang inaas ng Panginoon, hindi yung kung anong wala tayo. Now, nasa atin ngayon ang decision, if there is something God is asking from me, na gusto niya na ibigay ko sa Kanya, what is that? Am I willing to give it to the Lord? Ako ba ay willing na ibigay yung sa Panginoon with the trust and with the confidence na kapag yung bagay niya ibibigay ko sa Kanya, alam niyo yung ginawa ng Panginoon ito as a miracle? Yung konti na meron sila ay pinalawak ng Panginoon. Yung konti na meron sila ay ginawa ng Panginoon ng mirakulo para yung bagay na ibinigay nila ay makatugon doon sa pangangailangan ng napakaraming tao. So kasi tayong mga tao, sabihin natin realistic lang tayo. Minsan kapag meron tayong mga ninanais or plano na mangyari, kasi gusto talaga natin makapag-minister sa tao. Minsan kapag beyond, okay, yung mga very challenging para sa atin na at the back of our mind, paano natin gagawin yon? Saan tayo magsisimula o saan tayo kukuha? Minsan may ganun tayong mga question. Practically speaking, siguro ang gawin natin ay katulad ng ginawa ng Panginoon. Mag-start tayo sa kung ano ang meron tayo. Let's start on that. Ano bang meron ako? Na mga kapatid, ulitin ko na ang ministry hindi lamang pag-a-address katulad nito ng physical need. Maraming areas ng ministry, especially sa church. Okay? So palalawakin natin konti. Ano ang meron ako na pwede kong ibigay sa Panginoon na hinihingi niya? At alam ko na kapag ibinigay ko yun, makakatugon yun. Para yung ministry ay mangyari or ministry na yun ay magawa at ma-address yung need. Just an example mga kapatid, okay? Di ba may program tayo sa church ministry natin or sa worship celebration? May iba't ibang part doon. Sa program natin may iba't ibang part. What do I have na pwede kong ibigay para makapag-minister? So, di ba sa part ng inyong program, meron kayong short devotion before you start, di ba? Meron ganon. So, what do you have na pwedeng ikaw ang makapag-feel, ikaw ang makatugon doon sa part na yon? If you have the ability or the skill para makapag-exhort, why not you give sa Panginoon yung ganon? Ba, ikaw yung makakatugon because you give to the Lord kung ano ang meron ka. Anong meron ka? Lord, I am able to exhort. Okay? Kaya kong magturo. So yun ang aking po pwedeng ibigay. Ano pa? Lord, I have the ability na makaawit. Meron akong ganong kakayanan.
So nangangailangan ng someone na maglilid. Diba, maglilid ng worship celebration through singing. Lord, that is the thing na pwede kong ibigay. Ngayon, ibibigay ko sa iyo, Panginoon, yon, yung aking talento sa pag-awit. Because of that, di ba, hindi mo nakikita na in that simple gesture na God is asking you what you have, tapos ibinigay mo, di ba nakakatugon ka? You have an action to fulfill yung ministry na dapat ay ma-address. Na kung palalawakin pa natin, siyempre kung pagtugon sa pangangailangan, what do you have? God is asking what do you have, not what you don't have. At ang ating paniniwala, ang ating pagtitiwala, yung little na meron tayo kapag ka ibinigay natin sa Panginoon, the Lord is able na i-multiply yon. Even if it is supply, di ba, frankly speaking, ang ministry kailangan ng supply, kailangan ng resources. Kalimitan dyan tayo nag-struggle. Bakit tayo nag-struggle sa ganyan? Kasi hindi natin talaga ma-absorb yung principle na God is able to multiply. God is able to do a miracle to multiply the resources para makatulong tayo, para makatugon tayo. So if we are willing na ibigay sa Panginoon what we have, ang Diyos na ang bahala. At gagamitin niyo ng Panginoon for the purpose of meeting the need, addressing the need of anyone na maaaring nangangailangan. It could be you, it could be your brother or sister in the Lord dyan sa GC Dubai. Diba? Yun ang gusto natin, na sa pamamagitan ng simpleng bagay na ibinigay ko, ito ay makatulong para ma-address yung need ng tao. And that is our action. Diba? From compassion, meron akong compassion, gusto ko na makapag-minister sa kapatid o sa tao na to. Then what do I have? This is what I have. I will give it to you, Lord. Sana ito ay makatulong. That's your action, di ba? Ibinigay mo sa Panginoon, that's your action. Para talaga yung, practically speaking, yung pangangailangan ng tao ay ma-address. Hindi kasi rin po pwede na nagkaroon lang tayo ng compassion, pero we didn't do anything. The best way for you to act is to give to the Lord what you have and let the Lord multiply what you have. God is the God of miracle, katulad nito. Di ba, akalain mo from 7 loaves at few fish na meron sila, na ibinigay ng mga disciples, they were able to minister to 4,000 people. Di ba, yun yung kanilang action. That's from the example, of course, of Jesus Christ, from the initiative ng Panginoong Kristo, kasi nga siya ang ating example. Alam nyo, ang isa pang napakaganda kapag ako personally, I can testify mga kapatid na may mga moments sa life na you are still looking for o sabihin na natin na may pagkakataon na you are in need. Then somebody has given you para i-address yung need mo at that moment. Alam nyo, what a relief. What a relief sa puso kapag yung kailangan mo ay na-address. What a relief. Alam niyo, pabigyan ko ay na example. Nung nag-aaral po ako, alam niyo, yung nag-aaral ako sa ATS kasi mahigpit kapag meron silang papers na kailangan mong ipas, dapat mo ipas ng on time. Kapag hindi mo siya naipas ng on time, may deduction yung sa grade. Minsan hindi tinatanggap. Alam niyo, one time magpapas ako ng paper, nasa USB yung aking paper, kailangan kong i-print. At kailangan kong maipasa yung paper na yon before 9 p.m.
Alam mo sa school, kasi gabi na siya, magsasara na. So nagsara na yung office. Yung ibang mga offices, hindi pa. Meron ako dong nakita na stop siya doon. Meron siyang printer. Sabi ko, ito na lang yung pagkakataon kasi magna-9 na. Meron kasi kaming break. Hindi ko pa siya naipasa. Meron kaming break. At during that break, kailangan kong ma-print yung paper na yon para maipasa ko. Or else, kapag hindi ko nagawa, failed. Because that is a major paper. So, ang need ko, ma-print lang. Alam niyo, yung babae na nandoon sa office na yon, pinakiusapan ko talaga siya. Ate, kung pwede lang, pa-print po nito. So, hindi lamang siya isang page. Okay? Kasi yung paper kasi pag pinagagawa ng paper, meron siya minsan 15 pages, 20 pages. Yun ang kailangan. So, medyo marami siya. Nakiusap ako sa kanya. Alam niyo, pumayag siya. Alam niyo, at that time, nung ma-print niya yung aking paper, sinasabi ko na what a relief. Para ako nabunutan ng tinik na salamat may someone na nag-address ng need ko at that time. Na kailangan kong ma-print ito at maipasa or else babagsak ako. Mag-fail ako dun sa subject na yun. Alam niyo, naisip ko kung ako lang magkakaroon ng pagkakataong marigaluhan to ng bagay na ikasisya, bibigyan ko talaga dahil sa pasasalamat ng puso ko na maaring hindi niya alam kung gaano sumaya yung puso ko at nagkaroon ng relief sa puso ko just because ginawa niya yun para sa akin. Okay? So alam niyo ang ministry ganon. Kapag tayo ay may nakitang mga tao na in need and we actually meet or address the need of that person based sa kung ano ang meron tayo na ibinigay natin sa Panginoon, ipinagamit natin sa Panginoon, itinulong natin sa tao, alam niyo, ang isang hindi makakalimutan ng tao na yon, yung ginawa mo sa kanya na even a simple na ginawa mo sa kanya, very simple act or gesture na ginawa mo sa kanya, hindi kanya makakalimutan. Kasi what a relief yon doon sa kanyang puso. That's ministry. You have addressed the need of the person. That is a tangible expression of your compassion doon sa tao because you put it into action. Okay? So yun ang ministry. At napakaganda na sa isang church, ganun ang ating ginagawa. As a church, what do we have? What can we offer to God na pwede natin gamitin as a starting point to help others, to help yung mga kapatiran? Ano bang meron tayo? Doon tayo magsimula at ibigay natin yun sa Panginoon. And let the Lord multiply the provision because He is a miracle worker. Ang gusto lang kasi natin mga kapatid, gusto ko makapag-minister, gusto ko makatulong katulad ng ginawa ng Panginoon. Gusto ko na nagagamit ako to meet or to address the need of that person. Kasi meron akong compassion sa kanya, naawa ako sa kanya, gusto ko siyang tulungan. Yun ang gusto natin makapag-minister. So, paano? Let's just look at ano ba ang kaya ko? Anong meron ako? Let's give that to the Lord. And let's do an action. Because that will be a tangible expression of your compassion. And it will be a big relief doon sa tao na ating natulungan. Kapag ka nagawa natin yon, we have ministered to the person. Nakapag-ministry tayo sa kanya. Okay? So that's the second one. From compassion, we have the action. And lesson number 3, of course, ay yung participation. Yung ating pakikipag-participate sa gawain ng Panginoon. Okay, ano ba ang participation? Yung ating involvement sa gawain. Now, let me read. Ito pong, by the way, yung sinasabi natin na what a relief, ang sabi po dito ng verse 8, sabi ng verse 8, the people ate and were satisfied. Di ba? From 7 loaves and few fish, 4,000 were able to eat.
At ang sabi ay, they were satisfied. The people ate and were satisfied. Okay? Now, isa pang titingnan natin mga kapatid, yung participation. Tinanong ng Panginoon ng mga disipulo, ano meron kayo? 7 loaves, tsaka a few fish. Pero alam niyo yung ginawa ng Panginoon? From the resources na meron sila't ibinigay sa Panginoon, in-involve din ng Panginoon etong mga disciples kasi ang sabi dito, sabi ng verse 6, He told the crowd to sit down on the ground. When he had taken the 7 loaves and given thanks, he broke them and gave them to his disciples to set before the people, and they did so. Okay? Ang nakalagay po dyan, he gave it to these disciples to set before the people. So galing sa mga disciples ang resources. At ang mga disciple din ang naging involved, ang nag-participate para maisakatuparan ang ministry. What kind of ministry do we have sa passage na to? Ang ministry dito ay feeding ministry. So let's just say feeding ministry. Hindi siya healing, hindi siya exorcism, hindi siya teaching, hindi siya preaching. Siya ay feeding ministry. So ang ganda ng ginawa ng Panginoon. Tinanong sila, challenge sila, anong meron kayo? Sige, ibigay nyo sa akin. Now, minultiply ng Panginoon, si mga disciples, i-distribute nyo. In-involve niya yung kanyang mga disciple para doon sa pagpapakain ng mga tao. That's a good principle. Okay? Yung pagpaparticipate. Narinig ko rin sa isang pastor, alam niyo, ang isang nakakalungkot, marami kasi sa mga kapatiran, sa mga mananampalataya, kapag kasabihin natin, oh, nagbigay na ako, nakapag-contribute na ako, kayo na lang, kayo na lang, di ba? Huwag niyo na akong isama. Minsan nakakalungkot yung ganun, pero ang isa sa mga principles sa ministry, let's involve ourselves. Alam niyo, napakaganda at napakasarap sa pakiramdam na involved tayo, kahit tayo ay napapagod, pero because we have a mindset na gusto ko kasing makatulong, gusto ko kasing maka-minister, kahit ako mapagod, or kahit ako ay mapuyat, as far as tama ang aking motibo to help people, okay lang yun. Di ba mga kapatid, napakasaya sa puso na kahit napapagod tayo sa ministry, basta gusto natin na nag-i-involve tayo. Kahit napapagod tayo, masaya yung puso. Kahit napupuyat tayo, masaya tayo. Kasi yung involvement natin, that is also an expression ng pagmamahal natin sa Panginoong Kristo. In-involve niya yung kanyang mga disipulo, dapat ganun din tayo. Ini-involve niya rin tayo. Ang question lang sa atin ay, tayo ba ay willing to get involved doon sa ministry na ipinapagawa ng Panginoon para sa atin? Willing ba tayo na magsakripisyo ng kung anong meron tayo? Willing ba tayo i-contribute yun? Willing ba tayo na ibigay yun sa Panginoon para makatugon tayo sa mga pangangailangan? Especially sa church, kahit sa mga individual po na mga mananampalataya. So, tingnan niyo po yung progression. Like Jesus Christ, because He is our example, para makapag-minister tayo sa mga tao, what we need to have ay first yung compassion. At yung compassion ang tutulong sa atin na ma-analyze natin yung situation, makita natin yung need, magkaroon tayo ng care and concern, na magpupush naman sa atin to do something. That is action, di ba? From compassion, action. At kapag ginagawa natin yun, nagpa-participate tayo. We are in participation. Participating, hindi tayo yung spectator, tayo ay nagpa-participate. At ang gustong-gusto ko nga mga kapatid sa ministry, yung napapagod, nakasama ng ibang mga naglilingkod din. Kasi kasama ako doon. Alam niyo, minsan na nawawala yung time na mag-criticize. Nawawala yung time na magreklamo. Kasi pagka kasama ka doon, ano pa yung time mo para mag-criticize ng mga nangyari o ginawa ng iba? Kung nandoon ka rin, di ba?
Ano pa yung time na hanapin mo yung report kasi alam mo rin kung ano ang nangyari. Kasi nandun ka rin kasama. Ang question lang sa atin mga kapatid ay, willing ba tayo? Di ba? Willing ba tayo? Katulad ng ginawa ng mga disipulo. At magandang ginawa ng Panginoon. That's an initiative ng Panginoong Kristo na i-involve sila. Ganun din tayo, ini-involve din tayo ng Panginoon. Nasa atin yung choice. Kailangan lang ay willing tayo. Okay, maging willing tayo to participate. Now, let me summarize and conclude ang ating po pinag-aralan ngayong gabi o ngayong hapon. Okay, the truth na meron po dito sa ating passage ay portrayal, sino si Jesus Christ. Kailangan natin ay, ang makita natin sa storya or ma-feel natin sa storya ay kung sino ang Panginoon. Ang Panginoon, according sa passage, ay very compassionate Lord. His example being compassionate, yun ang ating kukunin. Meron siyang compassion for the people. At ulitin ko, because of that compassion, na-analyze niya yung situation, nagkaroon siya ng care and concern, at nakita niya yung need na kailangan i-address. And from that compassion, it moved na gumawa siya into action. Meron siyang ginawa para practically ma-meet yung need ng mga tao. Now, when it comes to giving to the Lord what we have, alam niyo, don't feel guilty kapag kakonti lang yung iyong ibibigay. Okay. I'm talking about hindi lamang po dun sa resources. Di ba meron tayong 3 T na po pwedeng ibigay sa Panginoon. Ano na yung 3 T na yon? Yung talent, yung treasure, at saka yung time. Napaka-importante nun. So don't feel guilty na kapag nagbibigay ka sa Panginoon ng ganon, ay maliit lang. Okay, kasi yun ang kaya mong ibigay. Pero feel guilty na kapag meron kang kayang ibigay, and you are not giving it to the Lord willingly and lovingly, doon tayo kailangan maka-feel ng guilty. Di ba? Again, God is not asking us what we do not have. God is asking us what we do have. And from that what we do have, we will give it to the Lord. Okay, kung sa context na meron dito, tingin ulit tayo sa Panginoong Kristo. Ang Panginoon ay able to multiply what we can give Him. That's a miracle. Okay, God is able, Jesus is able to multiply para sa Kanya. Then the last one is, yung ating pong pagpa-participate. I'm challenging yung mga kapatid. Alam ko na ang ministry sa UAE, sa GC Dubai, and GC Abu Dhabi ay hindi po katulad ng nature ng ministry na mayroon dito sa Philippines. So, mag-participate po tayo, magtulungan tayo, tulungan natin ng isa't isa, at kung ano yung pwede natin i-participate or i-contribute, ay ibigay po natin, ilaan natin sa Panginoon. And hayaan natin mapagod tayo para sa gawain ng Panginoon kaysa mapagod tayo sa mga ginagawa nating pangmakamundo. Magpagod na tayo para sa kaharian ng Panginoon. So yun lamang po mga kapatid, from compassion into action. Because of that, meron tayong participation sa gawain ng Panginoon. Pag ginawa natin yon at na-address natin ang need ng anyone in need, we have ministered to the person. Ayun po yung katotohanan doon. And let's always follow the example of the Lord na ipinakita niya sa atin. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Salamat po Panginoon sa hapong ito. Thank you for your word. Thank you for teaching us, Lord, sa mga practical side po ng pagmi-ministry, Panginoon. Thank you na ipinakita ng Panginoong Jesus sa amin ang example, be an example. Ano yung mga dapat meron kami para makapag-minister kami, Panginoon, or ma-address namin yung need ng mga tao. Help us, Lord, na palagi nasa puso namin ang compassion para sa mga taong nangangailangan, Panginoon. And help us also na hindi lang ito manatiling emotional involvement, kundi mag-act kami to do something, Panginoon, to practically meet the needs of the person in need. At tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na hindi maging madamot. Kung ano ang meron kami ay maibigay po namin sa inyo.
at maitugon sa pangangailangan ng sino man na aming pong pagmiministeryohan. At salamat po, Panginoon, for involving us sa ministry, yung aming participation. Thank you po na kami rin po ay inyong pinagkatiwalaan ng ministry, Panginoon, na po pwede namin gawin as an expression of our love for you and for the people as we continue to do yung mga ipinapagawa niyo po sa amin, Panginoon. I-bless niyo po kami at patuloy po kami yung sumagana at mag-grow sa aming pong buhay paglilingkod sa inyo, aming Panginoon. Sa inyo pong aming pagpupuri, sa inyo pong aming pagpasalamat. Yan po yung aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you po mga kapatid. Thank you po.